Alright, 4:33 PM, September 22, 25. Mabaransi Part 1. Search Mabini Vlog. Alright, so good afternoon guys. So, kuan pa mangud no, busog-busog pa man po kaayo ko. So, di pa ko pwede mukaon. Or dili sa ko mukaon. Alright. By the way, katong sa seminar para sa katong sa klase nga seminar ni kanang para sa kuan sexual harass ay dito sexual harass murag ingat to. Ay tama ba? Dili pa to mahitabo. Ay wait. Di pa siya mahitabo. Dili pa siya mahitabo. Ugma no. Wala man good naka-announce. So kutob na ako wala. So ang next na seminar sa September 29 siya mahitabo. So okay, so mag-discuss ako karon kay very important nga discussion guys about siya sa corruption sa Pilipinas. Ngano wala na ako na discuss gahapon. Wala by the way nakatulog ko gahapon alas 5 padulong alas 6 hangtod alas 8. So 2 hours ka pin akong tulog gahapon. So mo na one of the reason. Actually wala namang ko nakalimot. Aware ko nga na ay kuan rally. Ano sa Uncle Bal eh. Abi na ko sa Uncle Bal. Okay, dayon gyapon natong discussion, alright. So, mag-discuss ta about sa corruption sa Pilipinas. So, wala na ako na-discuss gahapon kay actually one of the reason gikan ko sa eskwelahan. Oo. Top seat review exam or exam review niuli ko diri mga 4:30 or hapit na alas 5. Then wala pod sa akong hunahuna nga kailangan ko mo discuss. Kay actually gahapon sa hapon giingnan ko ni Sir George from Facebook, kauban niya si Ate Bell nga naa daw sila sa San Pedro Square gahapon sa hapon para sa Davao City version sa rally kontra corruption. So, nya
Nag-video call pa si Sir George, nitingog ako ang kuan, unit sa internet dito sa Comlab 8. Nya si Sir, si Sir, isa ni nga sir, si Sir Jerome ug mga classmates na ako nag-react. Wala man sila naka-react sa ako directly. Naka-react sila sa asa nga tingog. Pero dagan mang pod, namo pinitapad sa kuha sa table na ako. So tingala pod sila. So pagtuon nila, dili yun to ako. Pero basin murag feeling pod nila, ma-sense nila nga ako ato. Although confusing, kaya pati pod ako wala ko kabantay at first. Antod sa ako na-click sa Facebook, oy nanawag si Sir George. So wala ko ni-expect ato. Pero by the way, no na kuan lagi daw na libre nga lechon baka panghatag. Pero bisig unsaon, wala man mukaon og lechon baka diri. Kung ako, yes, mukaon naman ko. Pero katong last time, naapay mga libre kaon dito sa San Pedro. Sa ganito ka ng fiesta sa San Pedro. Di ko di ko sure anong senior San Pedro. San Pedro ako ang kuan, San Pedro, parochial fiesta. Okay, diri sa tuang kuan, 'di ba, kung isipon lang gyud ninyo, mubalik ta sa 2022, especially sa time nga kanaganing campaign no na actually before February 3 at that time si BBM akong gusto nga mahimong presidente hangtod sa niabot sa time nga nag-change ako ang mind na ay aha moments. So na ay kuan nakauna-una ko na dili na ako gusto nga ay mag-feeling na ako dili ni tama nga magiging presidente si BBM. So nagpop up ako na so na ay something na pagdududa. Kay kung isipon lang gyud ninyo ngano si BBM, ngano dili si Lenny or si Isko or si Manny Pacquiao. Pero for me, nag-change ako from BBM to Lenny. Pero actually, katong time nga campaign period, although sabihin natin wala man ako nakita sa personal si Lenny. Asking si BBM or isa man tong mga presidential candidates at that time, wala na ako nakita sa personal. I don't know if naiisa ba sila nanganhi og Davao City or wala. Pero wala man ako nakita sa personal. So, naatay something na kuan na nakahatag og aha moments. Napaisip ako, unsa kaya ning si BBM? Unsay may tabo pag si BBM nga presidente sulod sa unom ka tuig? So diha nag-overthink ako. Niabot ang eleksyon, gitanaw ko og kuan, ako gitanaw sa laptop, ako gitanaw sa smart TV. Kinsa man tong presidente kay kato start ato udto hapon naibal-an na ang result. Number 1 si Bongbong, number 2 lang si Lenny. So ako nag-start na ko ka-depress kay na ako'y mga kuan ka-chatmate gikuan ko, kumbaga gi-trash talk ko, gisiraan nila si Lenny. Wala ko nag-expect ko gingato na niabot sa point nga na-depress di ay ko. Nag-overthink, nagka-panic ako, unsay may tabo sa Pilipinas. BBM ang presidente. Nay uban katong time nahuman ang eleksyon, wala pa June 30. Nag-ingon pa sila PBBM. Dili pa gani presidente si Marcos. Kay wala pa man nag-inauguration. 'Di ba? Oh. So tanawa karon ang sistema karon. Kato pa lang daan 3 years ago na ako'y intuition. Wa day ko nagkamali.
na kini si BBM, although dili man may parehas og although dili man ko kaparehas sa unsay opinion ni PRRD, so ang ako lang naman na side, para sa kuha, dili siya karapat dapat nga mahimong presidente. Tungod na feel lang nako wala siya mahatag nga kaayuhan sa mga Pinoy. So kung isipon lang gyud ninyo guys, kung isipon lang gyud ninyo, niabot nag 2022, late 2022, niabot ta sa year 2023, niabot ta sa year 2024, and how about sa year 2025? BBM pagyapo presidente. Sige lang mog ingon na resign. Resign na BBM. Bangag ka, weak leader ka. Pero look, ngano si BBM paghihapon ang presidente. Gihulat ninyo mahuman ang 6 years niya. Pero kamo nahadlok mo nga ang mo replace kay BBM si Sara Duterte. Pero ani lang mas maayo, mas gwapo natay election karon. Ayaw hulat ta og next year. Kung gusto ninyo og national election, kanang bag-o na pod nga presidential candidate, mo lagi ang problema kay wa na gyud nagkadimao. Di ba dapat na adjay qualification? Di ba? Isa magudi maputang ina aning sitwasyon na ni buaya, crooks, di ba mga ingana-ingana, lisatanas, di ba? Rare lang kay mo makadungog sa gikan sa kuha ana nga word. Dili man gud sa kuha gikan ang ingana nga pulong, ingana nga istorya sa ubang tao sa social media or SOCMED. So kung isipon ninyo guys, no, katong time 2022 na iniingon sa kuha, uy pag move on na, ay sige yaw diha, ay sige kuan, di mo kakadawat nga napildi si Lenny. Giingnan manggugok ingana. Pero tanawa karon guys. Unsa na may nahitabo sa tuang nasod. So kung kuan, ingana naman na pinag-usapan, no choice ta. No choice, alright? By the way, wala man day ko walay change topic sa taha. Murag dili pa may tabong seminar tomorrow. Kay wala gyud giingon. So, ang another seminar will be September 29 para sa Data Privacy Act. So, September 29, coincide pa gyud siya. Gi-coincide pa siya sa fiesta sa Senior San Miguel diri sa among barangay. More likely sa Purok 5. Purok 5, Purok 4. O mga ingana. Okay. So, mao lang niya kung maingon na ipapresidente niyo si Marcos unsa bay kaayuhan sa ato na mahatag niya sa tuang bilang pobre. Kaya kung isipon lang gyud ninyo, 'di ba? Tama gid akong intuition. Dili siya karapat dapat nga may presidente, guys. Pero kamo nakaingon sa ko, move on na. Pero unsaon man nato, pag move on. Oh, naka-move on nako. Oh. So katong about sa corruption, about sa katong rally-rally gahapon, na corruption na kuan, kailang ihunong siya, ipadakop tong mga corrupt na mga leaders, or sa pa man na adira about sa flood control. 'Di ba? Wala nagamit sa tama ang budget.
Sabihin na lang natin na, I mean, nagbayad mang break ko sa tax, 'di ba? Although wala ko ni bayad directly sa asa man na ibayad, pero kanang mga ginapalit nako, gina-consume nako sa asa nga kuan, moadto kag mall sa Gmall, for example, Gmall ba na, Gmall Davao, Gmall Torrel, SM Ecoland, SM Lanang, whatever, asig sa convenience store sa Davao City or 7-Eleven, nagapalit kog mga pagkaon, o 'di ba? For example, or not only that, na school supplies. Pero kung tanawon nimo ang resibo, naay VAT percentage, value added tax. 'Di ba 12% na siya. So sabihin na lang natin, wala ko ni bayad og tax kay estudyante pa ko. Pero kay naa ako ginapalit nga mga bagay, ako ginapalit nga tawas, kanang ethyl alcohol, load sa dito, possible ang load sa dito, nanay tax na siya. Di lang di lang nato maramdaman natol kay kanang sa dito nga load, wala may resibo, wala may mention na VAT or value added tax kung isipon, right? So kung kaning moadto kag mga malls na ay resibo nga naka-print hatag sa imo, naa gyud na tax. So ako mopalag ko aning kana about sa Diskaya, about aning pamilya ni Arjo Artayde. Actually, first time lang nako ni nasulti. Karon na nako ni nasulti ning about Diskaya, about sa Arjo Artayde, right? Oh, first time lang ni na istorya karon. Kay wala na ako ni naistorya gahapon. Kay actually, na ako sa eskwelahan, ni uli kog balay, imposible man pod kaayo nga makahabol pa ko dito sa San Pedro. Although traffic na gud kaayo. Although traffic gud kay na siya expected. Lalo na moadto pa kag unahan sa Mabini, maabot kag trading. Nya, kuan pa gyud, possibility ana masarado ang kanang daanan padulong sa San Pedro Square. Actually, wala ako kabalo pod kung sarado ba kay. Pero possibility man good kay nga na basta rally. Pero ako wala jud ko niadto gahapon, wala pa gani ko tan-aw sa Facebook unsa itsura sa Davao City gahapon sa San Pedro or sa Freedom Freedom Park, Freedom Wall ba tawag ana, or kanang park dra nga atbang sa Ateneo. Oo, nakalimot ko. Millennium Park ba tawag ana. Wala ako dito gahapon. Pero actually, mao lagi sayang to siya nga time. Pero nagitamad lang pug ko nga moadto gahapon. Kay kanang gingong September 21, yes, anniversary sa martial law. Pero karon, bawi na lang ko karon, i-discuss na lang nako ang tanan. Kay kung isipon lang gid ninyo guys, sakit kay sa buot. Ako as a consumer nga kung isipon ninyo, mahal kay mga palitonon, makaingon jud ka nga, although maka-afford ko, pero sakit pud sa bulsa. Kanang mo, for example nga, kana ganing pagabii, kanang giingnan ka nga sudanon na lang nimo kay barilison, pero ako nangita kog paraan nga mangita kog sudan nga lami. Kay mao naanda na nako since teenager ko, gusto na ako sudan ako lami. Kung isipon ninyo, barato pa kaayo ang presyo sa mga palitonon sa una. Dili na exemption ang canned goods or mga sudan sa karinderya. So kung isipon ninyo na karon, ngano nagtaas ang presyo, nag-inflation. So it has to do with
tax, value added tax especially. So ako muyaw-yaw na ko karon kay narapat jud ni Filipino manggug ko. Filipino man sad na sila kanang mga buhaya diha. So kung isipon ninyo guys, ngano mo discuss ko ani. Although this is out of my business, pero it is not. Ako, gipanganak ko nga daydreamer. Pero ako mga dreams na sira. Kay tungod sa mga palitunon, mahal kaayo. Although dagan po kay kuglain pang problema. Di ko makasave og kwarta. Then nasabayan pa gani sa diba mahal kaayo nga palitunon. Pero may nalang gani when it comes to magpa-check up sa doktor, swerte-swerte nako. Swerte ko kanay SPMC ang Davao City. Second district, guwapo kayo. Kay kung isipon nimo, alangan na magpa-check up ka, mubayad ka, sakit na kay sa bulsa. Buslot na imong bulsa ana. May nalang gani libre check up, libre ang tambal. Kung kinsa may founder sa SPMC, grabe ang generosity. Social service is the key diha. Diba? Oh. Pero ako sa karon, grabe ang impact nako, guys. Grabe ang impact sa ako kining corruption. Nasakitan naman hinuon ko kay ako pobre pod baya kaayo ko. Nya, di mo ma-mention only child, walay papa, depressed, lonely, anxious, panic, nervous. Pero rin na side na mahal kayong presyo sa palitunon. Igid na ako halos ma-afford ang uban. Pero ako, sabihin na lang natin, wala ako disiplina sa mga palitunon. Wala ako disiplina sa kanang pag-consume, nag-impulsive buyer ako. Pero sabihin na lang natin, giundang naman ako, gitry na akong best, undangan ako tong kanaganing pag-consume og maayo sa peanut butter. So ibawi na lang nako ang tanan sa ubang bagay. Pero I know nga lisod pod kaayo sa panahon karon nga ako mamugos pa ko nga mo consume og ingana ito todo nato mahal gani kay palitunon. So that's probably very bad na experience. Okay? So ang ato ang discussion na another kikaning about sa, di ba, kung isipon ninyo, flood control is very, kuan jud siya kaayo kanang, ngano naiingana nga in some parts of areas sa tuang nasod. Kay actually, tungod lagi sa, kanaganing, wala, ang budget ba kay, kanaganing gamay lang kay nagasto. The rest, ang katong budget, gikawat sa buhaya. Buhaya kaayog batasan. So, this is a great issue in our nation. Truly shameful kaayo ning ngani. So kung isipon lang gyud ninyo ining baha, pabalik-balik na baha sa laing area sa tuang nasod, 'di ba? Makauna-una sila, magprotesta sila. Kung isipon ninyo, kini bang flood control is a fake, it is hoax, it is a fraud. Pero kung isipon ninyo, 'di ba? Layo sa panahon ni PRRD sa panahon ni PBBM. 'Di ba? Oo. So kining kuan ang situation gahapon tibuok Pilipinas nahitabo. Wala man lang ni gitawag na EDSA 5 para man lang
ipa-resign si BBM na para sa atong EDSA 1, EDSA 2, di ba ingato. So, wala lagi nahitabo. Diha ako na shock. Kay kuno, mahadlok do sila, kining taga Maynila, taga EDSA especially, mahadlok daw sila nga basig mupuli sa pagka-presidente si Inday Sara. Which is, wala ko kasabot nga ano, ingato. Kung balikon nimo ang year 2001, wala pa ko'y 2 years old. Mag 2 years old pa ko ato nga time. Na ay EDSA 3, EDSA 4. Pero EDSA 3, tong time nga na si ERAP pahawaon. EDSA 4, ambot nga, ano ni EDSA 4. Pero na-research na ako pero I really don't know. Basta, Arroyo na tong presidente. Pero basin di ay nga, pero murag, I think, si ERAP, murag, sa kuan lang na imagination, si ERAP mubalik sa Malacañang, possibility mong ingato. Pero ngano kagahapon, wala gi timing ang EDSA 5. Dapat EDSA 5 i-timing sa anniversary sa martial law. Dapat na EDSA 5. Kung ang ultimate goal mahuman ng corruption, pahawaon si BBM. Pero kung para sa inyo nga, ayaw man ninyo nga pahawaon si BBM, kay basin ko no, mo-fled lang man din sa Hawaii, di ba? That is truly nga very, very hard na situation. So, gahapon, na event, trillion-peso march. So, mass demonstration ni. Dili lang sa EDSA, nahitabo, na ubang places sa Pilipinas, including ang Davao City. Kaya kung buot ninyo naon, gusto sa mga protesters, paulion si PRRD. Dili lang katulang, katong mga korap, ipakulong. Kung kini si BBM, dili weak leader, naa pa siya chance unta. Swerte si BBM ani. Kaya lang si BBM mismo, kabalo naman mo sa iyang personality. Ay kato palang daan nga campaign period, dili mang na-feel na gyud nako. Na-feel lamang gud sa mga kakampings, naramdaman na sa mga tig-support ni Manny Pacquiao or kay Isko or kinsa pa man tong ubang presidential candidates. So, naramdaman nila na kini si BBM, dili siya karapat dapat ng presidente. Pero naka 31 million ang votes ha. Dagan kay nabudol sa iya ha. So, by the way, katong event gahapon, grabe ang rally. Mga nag-organize, mga grupo sa simbahan, civil society organizations, mga labor unions, political coalitions, 'di ba? Ilahang goal ipahunong ang kanaganing char-char lang na flood control projects, 'di ba? Kung isipon lang ninyo. So, kanang mga katong nagasto nga 1.9 trillion pesos nga nagasto sulod sa past 15 years na katong half ato, tunga ato dito na padulong sa corruption. Pero it is weird ngano wala man diretso na pahawaon lang si BBM. Dapat dili trillion peso, dili siya trillion peso march ang ikuan ani ang i-title. Mas gwapo ang EDSA 5 kay kasabwat man si Romualdez, kasabwat man pud si BBM. So, mao na lang gyud na ang pinakatama para sa kuha. Pero mahadlok man hinuon mo at basin mag-martial law si BBM, it is very crazy. Kay makaingon na lang gyud ta, wala tay karapatan
protesta. Wa tay karapatan unsay gusto natong ihayag. Kay imposible man gud nagbayad-bayad ta og tax. Katong mga presyo sa mga pagkaon, mga junk foods, sa 7-Eleven, tanawon nimo ang kuan, resibo, naay VAT. Naanay VAT atong ginapalit. So, ibig sabihin, naatay tax. Nagbayad tag tax indirectly. Diba? Nag-inflation. Sa kasobraan, kini nga inflation, nakaka-hurt sa, especially sa generation Gen Z, Gen Alpha. Oo. Pero kung isipon lang yun ninyo, na ang baon na ako 150 a day, dili gud siya sapat para sa kuha. Kay maingon jud ka nga 150 sapat sa kuha. I really don't think so. Tungod nag-inflation na, nagtaas ang presyo sa mga palitonon. Nya 150. Dapat unta 500 pesos ang ihatag ni mama sa kuha per day. Kay kanang 150 pesos pambata ra na siya. Katong panahon nga teenager pa akong mama, barato daw kayong palitonon sa una. Diba? Dako-dako ang sweldo. Sabihin natin, i-assume na to, ang sweldo per month, 100 pesos. O, diba? Pero kumpara man lang karon, layo ra gyud kaayo sa time. Ang kuan manggod dili balance. Ang kanaganing allowance nimo ug ang presyo sa palitonon nga nag-inflation, wala nag-balance. So kung inflation man lang ang kining sa price or pricing, dapat sa allowance nag-inflation sad para balance lang. Wa ta katilaw og pina 80s vibes nga ang sarap pamuhay sa nakaraan kay barato ra gyud kaayo mga palitonon. Controversial kaayo ang flood projects kay palpak. Kung tanawon ninyo sa Facebook, isipon ninyo na ay something na imperfections. Nya katong naguba na tulay, gi-inspection pa ni BBM, feeling rapod niya nga engineering nag-engineering nagkuha siya engineering na program, buang bitaw kaayo no. Which is makatawa kung magunahon na nga makapikon. Kapag gingon si BBM nga kung di lang siya presidente karon mo-appeal siya sa rally kay tungod aning corruption, pero giatay presidente naman na siya karon. Ngano mag-ingana siya istorya. Mali ra gyud kaayo ang giingon ni BBM. It's very illogical. Mo lagi ipa-resign, dili mo resign, tapos magpa-hair follicle test, dili magpa-hair follicle. So hulaton na ginato mahuman ang 2028. Di ba? Marag okay ra yung taon sa inyo ha. Wala man lang nakauna-huna og ay pasakitan na to ni si BBM. Ay ipakuan nato kanang sumbagon, labayan og bato. Wala lagi nakahimo og ingana, which is tingala ko ngano ingato. Kay kuyaw kay confidence si BBM. Di man kabalo mahadlok sa Pilipino. Mura magwalay Ginoo ning atong presidente. Walay compassion. Nagdako sa dato. Wala gitudloan sa parents ba how to be generous, how to act like a gentle person, and then maging generous sa mga poor people. Kay kini magud sitwasyon na ni insensitive ra gyud kaayo. Manhid ra gyud kaayo itong presidente karon. Diba? Ayaw mag-resign. Oh. Marcos, ipasingil. Singlon dapat siya. Pero marag wa siya pakialam sa ingani nga protesta.
Nya ana pa daw according sa balita tong gagahapon sa YouTube na nakita na ko sa headlines. Magkuan na si Marcos sa tawag ani ka ng murag na siya monitor na protesta not only sa Maynila kundi sa tibuok Pilipinas. Kakuyaw na lang kung ingana wala gyud siya pakialam kay kuan lagi daw lulong sa droga. Kung ingana man katinuod ang giingon, speculation, di maundang ang speculation. Kay si BBM mismo, dili man gyud siya magpa drug test. Wala tay mahimo. So, inyo man ang ginusto nga presidente si BBM, ako, wala jud ko nag BBM. So, it is not truly my fault. So, gaan na sa akong pakiramdam nga ay wala na ko siya giboto. Yes, I'm so proud nga wala na ko siya giboto. Pero naalanggoy mali kung isipon ninyo, kung unaw-unaon ninyo, compassion ang pinag-usapan nato dire. So, 'di ba? Grabe pero by the way, grabe kayo. Kaning dili mangod sa about sa kuan na lang trilyon peso nga ang katong flood control ang pinaka-sentro i-appeal na lang dapat ma-appeal ni sa dapat ma-appeal jud ni sa rally na ipa-resign si BBM kay wala siya action kay puro na lang gud siya demonstration tawa yung Facebook page niya nya kana mga comment section kuyaw jud kaayo very AI kaayo ang mga nag-comment grabe maka-praise kay BBM murag gihimo ninyo Ginoo ang inyong Bongbong Marcos ninyo naka-insulto pero actually dagan kayo dagan kay mga lugar sa Pilipinas na naiingani nga rally, right? Sa Angeles City, Bacolod, Bulacan, Butuan, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu City, Daet, Davao City, Dumaguete, Iloilo City, Lawag, Legazpi City, Naga City, some parts of Metro Manila, Nueva Vizcaya, Olongapo, Pangasinan, San Fernando, Tuguegarao, Virac, Catanduanes. So, unsa naman ni guys? Unsa naman ni? What is happening in this country? Corruption, tapos kining flood control infrastructure projects. Ngano 'di ba? Kung tanawon ninyo ang tulay in the past usa pa to months nya ngano na hugmak nya niadto pa si BBM didto kuyaw kaay siya confident pa kay siya ato kuyaw kay siya makaistorya mura na ganin siya professional pero kung buot ninyo naon kuyaw kaay siya makaistorya mura gyud siya gahawd sa engineering kuyaw kay makatudlo nang say problema ni ingani bla chuchu uy giatay mao na inyong gipili yung presidente katong time nga to about sa nakita sila ni Donald Trump o si Bongbong Marcos about sa tariff 'di ba 20% ikaltasan og 1% nahimog 19% about sa sabi tawagan na kanang murag na tax ba na siya no feeling na pud nako tax na siya si Donald Trump yang giuto-uto si Bongbong Marcos bro giatay lain na sa buot atong tanawon na ako sa YouTube lain kay sa buot
Kay kini si Bongbong Marcos mura na mag kulang sa tulog. Hala, grabe. Makaingon ko, grabiha we. Wala man ni gipanganak nga pobre si Marcos. Pero ano yang attitude? Mura magwalay edukasyon, mura mag kulang sa tulog. Mao na akong maingon. Kay di ko halos katuo. Pero ikumpara man lang nimo sa kuha o sa katong mga nagboto kay BBM, ako wala naman jud ko na hinayang sa eleksyon. Majority na hinayang. Kaya kung si Leni Robredo, para sa inyo ha, incompetent, what if si Leni Robredo, ingat to, madismaya man salta, ug sobra-sobra. Pero karon, mamanay gusto ni BBM, presidente siya, okay. Pero kung para sa inyo ha, ipa-move on ko ninyo, dili ko pwede makaingon nga mag-move on ko. Kay kanang unom ka tuig, dako ra kay na nga time. Dako ra kay na nga oras. Okay, unsa bay goal aning trillion peso March? Kailangan magkaroon og reformation aning institution sa tuang nasod. Pagiging transparent, kining kuan sa government spending dapat na ay sense of accountability. Pero unsaon man, sige daw, BBM presidente unya si Romualdez siya pa'y naghari-harian sa sabi tawagan na sa Senate ba siya tong Senate President. So unsang klaseng method kining rally, di ba? Na authorities response. Pero makaingon ka nga peaceful siya nga rally. Pero it is not always peaceful kay pagka-confrontational siya. Itong mga bata, di po ko sure nga Gen Z to sila ha. Kay natin pagka-teenager, so i-assume na ako more likely Gen Alpha sila na belong or possible late Gen Z na mga boys na nag-protest. Trending ba yan sa Facebook? Trending sa Facebook ka ng linabayag bato. Dili man na part sa goal. Kay grabe makatrip lagi. Di ba confronting siya, grabe. Pero guys, ako alang gud maingon kining about sa rally gahapon na ay 50,000 kabuok pulis laban ninyo sa 100,000 protesters, right? Nya itong mga pulis wala sila choice kundi musunod sila sa kinatasan sa head sa PNP. Pero di ba nabalita naman before nga ubang mga pulis katong especially sukad nga gidakop si Duterte na ay pakataon o naadji balita mismo nga nag-resign tong mga pulis kay dili nila maagwanta, dili nila makuan sa ilahang dili sila makaginhawa og tarong nga ay kini nga sitwasyonan ni dili na akong ipagpalit akong sarili sa ay ingani nga pangit na pamuno sa PNP, sunod-sunuran sa bangag. Grabe no. So tama lang tong ubang PNP nga mag-decide ay resign kay dili siya professional sa ako ingana kini manggod murag lawlessness kaayo wala na balaod ang atuang nasod
Si BBM walay pakialam, weak leader, 'di ba? So isipon lang gyud ninyo. Di naman tarong ning ingani. Wa na ako kasabot sa inganing sitwasyon. Pero di na to malimtan tong ingatong rally gahapon. Gisynchronize sa about sa anniversary sa declaration sa batas militar sa panahon sa amahan ni BBM. Gisynchronize siya gahapon. Pero unsa man, wa man nahitabo. Nya si BBM murag wala ra, tameme ra kaayo. Kung isipon lang ninyo, bihira na ko mo discuss og politics. Kay of course, ang Marvin Ray Vlog, this is my vlog na i-dedicate na ako sa akong sarili. Most likely. Unya, himo og arts. Kung ano karon wala ko gihimo og arts, di sa ko mahimo kay wa ko'y gana. By the way, kaganiyang buntag, gusto ko mo ato SPMC pero unsa man, wala ko ka ato SPMC. Kapoy. Kapuyan ko. Kanang wala ko'y motivation. Kini bang inganing sitwasyon nga murag wala na lang ang tanan, murag ay okay lang gyud ay nga magkaroon ng corruption. Murag okay lang na naay anomalya sa flood control projects. 'Di ba? Napay dili ko 'di ba wala pa nahuman nga proyekto na kanang construction na criticize ang gobyerno. Ang gobyerno walay pakialam, walay monitoring, wala gi-monitor. Na si BBM, ay kuya okay makaingon sa BBM. Nahugmak ang tulay. Wala po di eskwela og engineering kuya okay makastorya. Diba dili gyud ta makontento kining pagkaroon og public discontent kay corruption na lamang gud ang pinag-usapan ani infrastructure spending, di ba? Ay katong third year ko naman ko'y ingana naiingana sa mga best IT. So kumbaga na ako'y knowledge pod gamay about sa inganing nga kuan kay before ka mag-initiate og project kay kailangan naay planning, di ba? Nay mga ingana sa moa si Ma'am Rosie ang teacher namo. Di ba? Unsa pila ka kwarta imong magasto, walay labis walang kulang kundi balance lang. Ba ingana. Oo. So by the way katong about sa rally gahapon, 'di ba? Na-synchronize siya kay tungod sa ANEV sa declaration sa batas militar kaniadtong 1972. Symbolic choice mao to gipili sa mga grupo kay namang gud tay karapatan so democratic country man ta, so that's why ingato. So pila ka buok organizers tong katong about sa gahapon 200 ka buok. So church groups, students, organizations, labor unions mao to'y pinaka starring sa rally, right? So ang event about sa nga nga event naa sa calling nga ma-describe siya nga protest trillion peso march i-highlight katong mga alleged anomalya sa flood control projects kay kung isipon ninyo grabe nagkabaha-baha ng ubang parte sa tuang nasod na ay something failure sa infrastructure. Ang mga organizers nagamit sila social media platforms o networks whether sa parish, sa universidad, labor unions para magkaroon og kanang impormasyon dapat walay fake news. Nya ipakuan ang participants may uban ana gina-invite ang mga participants ay appeal mo ani ay katong kagahapon gitawagan manggugo ni Sir George nya wala ko ni respond kay nag-taxi review ko so wala ko kakuan pero okay ra na so
katong guidelines unsay unsay do's and don'ts possible na yung mga ingato. So gi-share siya online. Pero actually katong mga nag-protest ilabi na sa late Gen Z and Gen Alpha mga badlongon supak sila sa balaod kanang gilabayan nila tong pulis o diba na kuan na ay shield ang pulis ang mga kapulisan o gilabayan sa mga kabatanunan. So luoy kay mga pulis. Wala sila kalaban laban. Di po sila muyaw-yaw, di sila musuko, dili sila mubalos. Pero kung buot ninyo una-unaon, this is very painful sa kapulisan. Oh, di ba? Naay gi-advise para sa mga protesters, madalag tubig aron dili ma-dehydrate. Magdala og snacks aron dili gutmon. Magdalag payong kay basin mag-ulan or basin init kay panahon ba ingana. Power banks kay basin malowbat ang cellphone naingana. Pero wala ko gahapon so di ko ka-relate. Di na ako siya maramdaman. So naay likay bawal magdala og items nga ma-identify siya as weapon. Pero maski ingato, di ba na mga kabatan-unan maglabay og bato which is crazy. Unya naapag ito'y bata, dapat ito'y batanon nga giguba tong traffic light which is grabe man ni. Grabe sa kuan dili lang corruption ang atong problema sa Pilipinas kundi disiplina talaga. Oo. Alright. So, kuan basta grabe ang naitabo gahapon. Naay gidab sa katong title, Baha sa Luneta, Aksyon na Laban sa Korupsyon. 'Di ba? O unsa man na. Or naapay giingon diri, Billion People March. Basta daghan naganap gahapon na napay giuban gitawag og Save the Philippines. O ingana. So naay rally nga nakaparallel not only sa Pilipinas kundi sa Cebu, Negros, Cagayan de Oro, Baguio, Bohol o katong mga OFW worldwide. Apil na sila. So kuan by the way si Vice Ganda nakita na ako sa Facebook Facebook and YouTube. Oo. Kay gimura-mura ni Vice na malikas si Vice Ganda putang ina about sa corrupt leaders. Kay of course sayang ang pinaghirapan, di pud ta pwede mag-api-apihan, dili pwede maghilom-hilom kung inganan naman ang naitabo. Kay grabe, mapang-abuso sila. 'Di ba? Ang katong kay Vice Ganda. Di naa pa puy clip nga natan-aw nako. Kay wala man gud nako natan-aw ang tibuok clip ni Vice Ganda. So duha ka video separate, isa sa Facebook, isa sa YouTube. Napoy isa giingon pag yung Vice Ganda, gihamon ni Vice Ganda si BBM na ipakulong daw tanang kurap. Pero para sa kuha, di man gud to ingato kadali. Kaya si BBM o katong si Buaya ig-agaw sila. Kung isipon lang ninyo si BBM, it seems like naa siya nahadlok siya kay Romualdez. So karon ang impression nato si BBM dili presidente or sabihin na lang natin si BBM puppet ni Romualdez. Si Romualdez ang acting president karon. Mag-ingana gani, 'di ba? So daghan kaayo ang kuan, daghan kay mga
artista, Philippine, maski showbiz ba na or talk show host, diba? Nagingon si Vice Ganda, gi-challenge niya si BBM. Maghimog action laban sa government officials nga giakusahan og korupsyon. And naay og willing mo support para sa death penalty kung possible. Katong mga alleged na katong mga alleged na katong mga naakusahan. Okay? Kay kining flood control projects questionable siya. So not only si Vice Ganda lang ang naagagahapon, including si Ann Curtis, Isa Calzado, Catriona Gray, isa pa tong uban, si Judy Santa Maria, nakita na ko siya. Oo, nakita na ko siya. Nakita nga clip sa iyaha. Oo. So kining pangitabo gahapon nasa like demands. Unsa klaseng demands gikan sa protesters? Ipakulong tong mga individuals nga sangkot sa flood control projects, and then recovery tong unsa tong naa sa ill-gotten wealth, katong luxury goods ni katong pamilya Diskaya. How about sa vehicles? Katong nakoy nakita sa katong Diskaya nga couple, tong mag-asawa, na nakita na ako daghan kay sila og kotse. Wala pa gyud daw ginagamit kana kumbaga murag folder. Sa tawagan na murag folder tawagan na, dili ko sure anong folder. More likely more on murag kuan na siya kanang unsa ba na ginagiingon ni kuan ni Diskaya atong babae. Kumbaga portfolio daw kundi evidence nga naa sila kuan. Kuyo kaayo makaingon ka ng pinadato nga style. Pero inganan naman nahitabo, gikawat raman di ay na, gikan din na sa tax sa mga Pinoy. That would be very unfair. Ang balay karon ni Diskaya na sa Diskaya family na destroy from protesters. It sounds kuan kanang luoy pud kaayo, pero unsaon man wala man tay choice, wala man koy control sa kasuko sa mga Pinoy. Alangan na mag i-stop na ko sila, wala ko karapatan. So action naman na nila kinsa man ko para ikuan ni si Diskaya kanang, 'di ba? Grabe. Di ka katuo sa sitwasyon. So ang sakuha lang gyud karon ngano nag-discuss kung ingani kay this is very unfair. Kung mao lang naman ang ginusto nato karon nga, 'di ba? O ako naabagan ni ko'y plano unta, gusto ko magtrabaho. Pero kung sa ingani nga sitwasyon nga tax ang pinag-usapan, nangawala, murag di naman tama ni. So, by the way, not only that, katong kampanya sa during sa election 2025, para sa mga syudad ug sa probinsya na mayor ba, vice mayor, congressman, or governors, vice governors, banay uban nga maka-BBM sila. Ako naman, although sabihin na lang natin na ako, wala ko giboto si Rodi Duterte dito kay Carlo Nograles. Pero kung isipon ninyo, naka-move on ko nga napildi si Carlo. Naka-move on ko na napildi si Bernie Alag. Naka-move on ko na napildi si
Migs Nograles. Ikumpara man lang tong 2022 nga election. Tinuod, naka-move on ko kay kato nga election dili man gud to kasing severe sa katong gimahayan ako si Lenny nga napildi siya. Ang kato jud dili ko ka move on og agad-agad pero kining napildi si Carlo Nograles kay kung isipon lang gyud ninyo ang iyang gibangga sikat pa saya. Ako na-idolize si Carlo. Actually, ang akong decision nga iboto si Carlo possibly nga naa sa May 1, May 2 or May 3. Kay actually between January and April wala pa ko'y official decision kinsa akong iboto nga pagka mayor pero I think pagka katong March between March 11 and March 20 na ako'y napili nga kinsay iboto nako. Magdala katong dalhon ang yellow paper sa Santa Ana kay didto man ko magboto. Pero kato dili pa kato ang pinaka-official na decision. So kumbaga Carlo Nograles wala pa kay nako siya na-idolize na as in na nagkaroon ng intense loyalty towards Carlo. So kung isipon ninyo na to sa month of May 1 na kumbaga kanang niapil akong trash talk ba kay grabe kay makapanakit kay Carlo Nograles. Kay actually dako ba kayo ang nagasto ni Carlo sa kato pa lang ganing 5,000 pero ang uban jackpot kay sila no kay 3 times sila nakadawat og ayuda gikan sa Nograles, Team Nograles. Ako kasalang gyud wala gyud ko atoy kuan wala ko'y kumbaga wala ko'y diskarte unsaon ako to ma-achieve. Okay. So about sa demands no from protesters aside sa arestuhon tong mga korap unya katong recovery sa ill-gotten wealth didto naman sa published release of government officials katong sa SALN no sa SALN kailangan na public release sa government officials sa SALN and then stronger anti-corrupt measures kailangan patupad siya in a very powerful na paraan. So katong mga granting sampina, katong mga gahom, katong mga kapangyarihan, 'di ba? Para kuan ba? I-contempt tong powers to independent investigative bodies. Oo, ganon. So mao tong mga demands. So upat ka buok. Pero dili siya ingado ka basta-basta may tabo. Kay hangtod dili pa mahuman ang June 30, 2028. Grabe, chaotic itong nasod. Nya, si BBM mura na magwala siya pakialam. Basta gusto pa niya nga mahulat siya nga ipa-assassinate siya sa mga tao. 'Di ba? Katong mga nakita na ko na video, for example, ang katong kay Chavit Singson, gi-ignore daw siya ni BBM after sa election, especially sa time nga paghuman sa inauguration. So si Chavit Singson gi-ignore siya, not only kay Chavit, itong mga ubang celebrities, itong ubang pang mga kuan, si BBM murag na magnausab, which is buang bitaw kaayo si BBM no nga wala ko nag-expect sa inganing sitwasyon. Di gyud na ako masabtan ng pagkatao ni BBM kung ingana gyud kapangit ang iyang attitude.
Nakasentro ang protest sa Metro Manila, 'di ba? Sa Rizal Park, sa Menjola Street, sa EDSA Shrine, o dito sa People Power Monument. Alright? So, aside dito sa Metro Manila, napay ubang rally nga nahitabo Cebu City, Cagayan de Oro, and Baguio. Napay uban na OFW nga naki-join. Pero kuan lang siya, ginagmay lang siya. Kanang ginagmay lang na siya nga gatherings abroad. Pero okay lang na, 'di ba? So, ang sitwasyon gahapon, so naay gikuan ang PNP, naka full alert, no? Not only kagahapon, possibly karon na um karon nga semana, not only kagahapon, kay di pa man gud na mahuman ang dili gyud na mahuman ang rally, o di ba, sa side sa Duterte, o na dakop sa Duterte March 11. Unya pagkaabot sa March 12 ba, or March 12 onwards, or sabihin natin March 11 sa gabi, kay halos di katulog ang mga Dabawenyo, especially si Duterte taga Davao, o ang mga Dabawenyo di wala sila katulog. Gidakop man si Duterte paadto sa dahig. Grabe man kaayo nga sitwasyon na to. Grabe ang sitwasyon. Kay dili siya halos katuuhan. Nga na-shock ang tibuok kalibutan. 'Di ba? Timing ba gyud sa pagka-birthday pud nako pagkaugma. Na chaotic pud akong hunahuna ato nga time. Di pud mawala sa hunahuna aning headlines. Kato nga time kasagsagan sa capstone. Mag-capstone pa mi ato, oo. Yati kaayo. So, kuan sa sitwasyon sa rally, wala na may specific security threats nga na-identify. 'Di ba? Pero si BBM, buang bitaw kaayo ni nga ma ako mismo no kanang na-confuse ko ani kay BBM. Naa siya gi-express nga suporta sa mga protest nga na siya giingon nga kung di daw siya kung dili daw siya maging presidente karon, kung dili daw siya presidente karon, moadto daw siya sa kuan kalsada, makirali daw. Pero by the way, naay giingon si Attorney Guanzon na siya disagree niya ang statement ni BBM, which is walay mali. Tama si Guanzon kay apil man si BBM sa topic. O BBM resign, unya weak leader man ka, unsang klase ka na presidente, di ba? Ya si BBM namugos pa gani nga dili mo hawa, dili mo naog, presidente gyapon siya. I-escape na lang, escape sa reality, kay wala man pa sa realidad. Harsh na ang reality sa Pilipinas, harsh na ang reality sa sa mga pobreng tao na press na ako, di ba? Eh kung wala lang kung nagpobre karon, dato na unta ko. Pero nakoy pakialam sa mga kabos. So naa siya napagingon si BBM nga naa siya i-share na kanang frustration sa mga protesters. Nya kuyaw kaayo no. Kuyaw kaayo si BBM ani. Na siya nag-encourage siya sa mga tao nga mo demand nga dapat na ay sense of accountability. Pero dapat peaceful lang dapat ang protesta. Pero basig ako dili ko ka-agree sa giingon ni BBM ani. Di ko ka-agree sa iyang giingon.
Buang kaayo, buang-buang kayo, makatawa ko magunahuna, guys. Di naman ako masabtan ning sitwasyon sa Pilipinas eh. Di ba dagan kay ganap atong kagahapon oh. Against sa DPWH, di ba? Okay. Grabe. Pero by the way, nagiingon si Kuan, Gibo Chodoro o Romeo Browner Jr. nga panawagan sa military nga i-stop nila ang support sa kumbaga gihimo nila Ginoo ang BBM, di ba? Oh. Ang giingon sa kuan kay Gibo o kay Romeo, stop support from BBM. Magkaroon og joint statement, di ba? Oh. Kung isipon ng gid ninyo, labag sa konstitusyon ang inganing sitwasyon, pero wa tay mahimo ani. Ang kini nga statement gikan siya pagkahuman sa rally speaker. Walaon lang pagka-loyal sa kay BBM, pero dapat ag-encourage pod nga magkaroon og people power similar sa EDSA 1 and EDSA 2. Pero unsa man wa man nitabo na EDSA 5. Pero di ba nag EDSA 3, EDSA 4 pamanggani. Di ba crazy yung naon guys? Presidente pa niyo si Marcos. Gubot na itong nasod. Grabe na gyud. Oh. Balikon lang gyud nato tong 2022 na ako mismo makaingon jud ko nga grabe kay nga panahon na to nga nagsakit na ko ang dughan, sakit to kong agtang nga kakaisip mabuang nako, kulong ko sa kwarto. Kaya alangan di man ko nag-adto internet cafe. Naraman ko sa cellphone, mag-laptop. Magunaw-una ako sa tuang nasod. Uy, unsaon man ni? BBM ng presidente nato. Unsa naman ni guys? Binuang naman ni ngani. Right? So, this is very unbelievable. Oh, nakaingon ko, naka-move on ko. Oh, nag-inauguration, wala si BBM. Oh, naka-move on ko. Ano pa may kulang? Wala naman ko nagkulang dere. Sa tinuod lang, happy ako na nakakuan ko. Presidente na si Marcos, managi ingon ninyo atong Nostradamus. Kung sa atong giingon ninyo na prophesy si BBM. Oh, okay. So what is happening right now? Mauna akong question sa inyo. Kung accurate tong unsa tong context from Nostradamus. Kaya ako wala ko'y pakialam sa ingato. Pero it is so hard. Kung ingato man lang, motuo ko dapat kung ang context para kay BBM daog na siya gikan sa east. So ang Pilipinas belong siya sa eastern side of the world. Pero belong siya sa Southeast Asia. Alright? Oh. So, 'di ba? Nya unsaon man nato ni? Wala tay pakialam
Maghilom-hilom na lang yun ta ani, dili man gud ko makahilom ani gyud. Okay? Okay, sa atong situation gahapon, 95 kabuok police officers na injure. And then 216 kabuok tao na aresto. Nairayot sa Manila. Manila pa lang ni. Ang katong tao nga wala pa nailhan, namatay, gidunggab, no? Kay nairayot. And then, ang uban, 48 ka-others, nakasamad-samad, yan, gipadala dito sa Jose B. Reyes Memorial Medical Center. Okay. So, unsaon man ni guys? Unsaon naman nato ni? Dili naman jud maingon jud ka nga, ay, BBM, go. Nya, ako nanahimik lang yug ko. So, kana laging may balaan, kana laging tax na gid ang pinag-usapan, gikawat na sa buhaya. Think again, folks. Think again. Kay ako, masig kamo, consumers, naanay tax. Di lang magsaba-saba o maskig moadto ka sa sari-sari store, di ba? Natasaan ganyan ang presyo sa palitunon, maskig load na siya, naanay tax. Wala lay resibo. Kay wala kay mapatunayan nga naay tax, naa gyud na siya tax. Kay kung walay tax, wala siya o kumbaga naki-business ra ka sa Pilipinas pero wala kay ambag. Diba ingana man na. O kana mo palit ka og junk foods. O instead de tag 5 nahimog tag 7 sa ubang tindahan. Sa una ra man to. Tunay uban tag 8 gihimog tag 10. Para ang tendera naay kumbaga naa siya'y halin. Or by the way, di po ka makaingon nga wala sila gibayad na tax. Kay wala po kadungog anang tindera nga namaligya sa sari-sari store nga wala ko kadungog anang illegal na word. So, possibility, bago ka magtukod og sari-sari store, dapat na kay kung ano na, di ba, BIR nya, bayad jud ka ana. Same ra pud sa kong mama. Tinda siya isda, nya napog ko'y nadungog, no. Di ko sure anang tax, pero ay kung ano man dito ang about sa renewal sa timbangan ay ingana mobayad. O katong bayad na po to siya tax. Kaya di po ka moingon nga walay tax to. Kaya wala po ko kadungog na tax free ang tanan. Okay? Okay, so wala kay kog gutom kaayo. Kay by the way no, katong protesta gahapon, kumbaga inspiration siya. Kay sa Indonesia, sa Nepal, o sa ubang places sa Southeast Asia, even though sa South Korea, oo, naiingat to. So, dapat ang Pilipinas, dili pwede nga maghilom-hilom lang. So, si Vice Ganda, naapoy point si Vice Ganda sa iyang gipanulti. Makaputang ina manggod nga kana ganing api-apihan ra, hilom-hilom ra ta, naman tay tax na gibayad. Ako, as a student, na ako'y allowance, wala ko'y work. Kasi,
mao lagi ang nakalisod pud sa kuha kay isod kay dawaton nga presidente si Marcos niya mo trabaho ka maramdaman na ako sariling choice ra gyud na ako di sa ko magtrabaho pero ang ako alang choice sa karon ako sa humanon ang pag-eskwela pero mao lagi atong problema na to karon pero wala yun tay mahimo kung ingani na ta permente mura man wala di ba so nasa kuha lang karon I have to make something na kaayuhan sa tuang nasod pero ako mahilig ko magplano for the future I am a daydreamer and na ako'y sense of passionate ko na tao sabihin natin sa tong kids paint sa keep notes dagan kog nahimo wala ko naka-earn og kwarta wala man ko nakabayad og tax ani so libre ra sa kuha ni ang di lang gyud libre kalas lang sa oras sa pag-upload sa Facebook pero akong experience mura ni ako kalipay arts na lang kay kung isipon nimo magtrabaho ka sa panahon ni BBM although okay ra man kaya lang mahinayang pug ka kay di ba dagan kid ginaingon sa kuan balita about sa kung tinuod man siguro to or fake news katong naadto kay national ID possibility nga dumandahon ka ipapreso ka di ko sure kung tinuod to or fake news kay lisod kaayo katuuhan nga naapay ingato na inistoryahan murag nonsense ra kaayo kung tinuod sakitan sad ta eh diba oh ya atong mga nag-support kay BBM murag wala naman mura na wala namang gud nag-support kay BBM jud karon kung naa lang man bihira ra gyud kaayo bastos ra gyud kaayo na ingana nga tao eh kanang ingana nga rally gahapon or even though naa siguro napay rally siguro uban karon no kuan man gud peaceful oo kunay uban di gud madalag peaceful kay di ba ang gingon tama na sobra na ikulong na kay grabe namang jud ni by the way nagiingon si BBM I mean didi ay nagiingon sa kuan na grabe daw ginabantayan ni BBM ang trillion peso march so monitor ni BBM which is crazy ay kakuyaw na lang po din na unay nga na eh mura ra mag A1 sa inyo eh pangit kay nang nganing sitwasyon ay so kanang giingon na ikulong at panaguting ng mga kurap wala gi-mention kayo ang Marcos resign so naamang good Marcos resign pero dili kay to siya ingato ka kanang madungog kay nimo maayo okay guys taas kitong oras itong discussion no kasi wala man sa Uncle Bal pero naman si Pastor ganiha pero kung isipon lang ninyo na nagamit na ko ang oras karon sa tuang discussion
isulti nako tanan kung unsa akong dapat isulti kay naa ako'y karapatan kay Pilipino man ko. So alangan naman na maghilom-hilom lang ta. Wala tay istorya, 'di ba? Kabuang na lang ning nganing kuan jud naunsa naman ning atong nasod, guys. Di ko gusto mo blame og BBM supporter ka. Pilipino man gyapon ka. Ako wala na ko'y kuan dili na narapat sa kuha nga mo blame pa. Kay nagmahay naman, mahay naman mo. Kay kanang try ra mong something new, ay BBM ta. Ayaw mo kay Lenny, ayaw mo kay Isko, ayaw mo kay Manny Pacquiao, o sige. Ako na lang respetuhon ang inyong desisyon. Maka-move on na ko. Dawat na nako, napasaylo na ta mo. Ay kato nga time, gusto ko mo control sa una-una sa tao. Di ko gusto nga ang ato ang next 6 years mag-down ang ato ang nasod. Magkaroon og weak leader. So unsaon man karang nagingon si Duterte nga kuan lagi daw before man yata to siya, before pa to nag-eleksyon, kay dagan nangasuko sa iya, kuan lagi daw kanang inyong presidential candidate, wala pa niya nasulti wala pa na-mention ang kinsa nga presidente. Anak sa dato, tapos kuan kanang spoiled brat, ingana. Tapos kuan lagi daw kanang popular ang name, pero di man gud dapat iboto. Weak leader daw, nagamit og cocaine. So okay. Kay kato na-ignore gyud ako unsay sulti ni PRRD, pero by the way, wala wala pod wala wala na ako wala man ako nasunod unsa iyang agenda, unsa gisulti niya sa una. Kay ako na ako sariling decision. So sabihin na lang natin nga nako-inside lang to siya na parehas mi og opinion against siya kay BBM, against po kay BBM. So si Duterte wala niya gi-support si BBM. Yes, wala niya gi-support si BBM. Pero kana ganing naay kuan si Duterte nga mo decide siya nga ay ipalubong na ni sa libingan ng mga bayani ang papa ni BBM, pero si BBM nag-traidor, wala niya gi-appreciate tong unsa man tong small act of kindness gikan kay PRRD. Ipakulong niya sa dahig. Murag wala ra may pakialam sa BBM. Ay katong mga interview ni BBM, sige ra siya katawa-katawa. Wala man lang niya na kuan, wala man siya nagpakonsulta sa kinsa man ang dapat konsultahon, or di ba wala man lang siya nag Toastmasters para mausab na iyang attitude, para naay mo critic sa iyaha. Wala jud to nahitabo sa iyaha. Clarix manggod. Oo. Okay? Taas ang atong oras ng discussion karon. Okay? Of course, this is very significant na kuan, di ka pwede mo hilom lang. Kay karapatan man gyud nato ni nga isulti unsay nasa una-una nato. Makalagot lang. Dili na gyud nato kaya nga ihilom na lang gyud nato ang tanan. Kay basig ako maramdaman gyapon ako kining kuan jud ba ni about sa kining natigom na kaning budget, di ba, madamay ning about sa DOH or unsa pa man tong naadara,
Di ba na yung mga lingap-lingap, ambot lang sa lingap-lingap, lingap or malasakit, basig madamay sa kuan ba, mawaldas tong kwarta didto. Kay about sa DPWH na naay kurakot, na naitabo DPWH ang budget na nabawasan, 'di ba? Kay katong infrastructure mali-mali. So basin madamay ang uban, so diha pud ta mahadlok, 'di ba? Kaya unsaon naman ang mga doktor, nag-eskwela na sila pila ka tuig, dili siya most likely upat ka tuig lang kay naa pa na sa residential, 'di ba? Murag di po ko sure kay basta na research na nako 11 years imong kuan ana 11 years. Di ko sure sa Pilipinas jud kung tinuod niya 11 years. Kay napa kay ubang pang experience ana. Okay? So, taas kitong oras ito ang discussion karon. Gabi na pagyud. Di na ako maramdaman nga gabi kay wala nakasarado man ako ang kwarto. Palit sa kong pagkaon karon guys. Gabi na oh. Carlo Nograles. Kita ninyo? Mura akong giboto na ako. Pilde lang siya. Okay, so mugawas ako karon guys. Palit sa kong pagkaon ha. Standby. Ano ko sa ako ang ceiling fan. Standby.
Ay nako guys, I'm back. On akong ceiling fan. Gabi ang corruption. Unsa naman ni guys? Nakabuang naman ni oy. Ngambot na lang jug ko. Kaon sa tabi. Kay ngano kailangan ko malate og kaon kay wala mang di na ko maramdaman ng gutom. Pero karon di po ko makaingon na gigutom ko pero need na ko mukaon kay kumbaga mao ni ako ang nakasanayan for di ba possible sometime more likely ha sa kaadlaw upat ang atong vlog morning edition, noon edition, afternoon edition, evening edition. So of course, dili maiwasan. Upat, nagunay kaon-kaon. Sanggol bal. Gikan call. Kapay rally. Ay, pero na to, gapon. San Pedro? Manila. Timing po na isang kulbal dire guys. So, para pag kuha naman ko lang pang ma-discuss karon. So, taas na itong oras ng discussion, no? So, tama lang yun. Para pag umanan sa itong vlog, babay na yun ta. Taas na itong oras ng vlog. So, I really love this kind of discussion. Kaya kung isipon ninyo, Bobby BM, presidente pa ninyo guys. Grabe eh. Unang quick overload. Ikaduhang quick overload. Last but not the least, katulong quick overload. Tulo ka quick overload times 2 ka pa equals 6 ka pa. Bago ko magtapos tong vlog, I have to say na unang-una sa tanan, salamat jud kayo, nagpasalamat ko sa Ginoo kay na-express na ako akong sarili karon. Sa unsay dapat ako i-express kay isipon ninyo grabe kaayo ang corruption sa tong nasod.
unbelievable experience. And this is very unforgettable experience. Trillion pesos. Dako na gyud kaayo na siya. Asa naman tong nga to nga budget? Naman tape tax, okay ni. Palit na kong ingani. Ano siya tax? Pero napalit ako ni siya sa sari-sari store. Dito pa lang daan sa supermarket. Kung asa man ni na kuan. Palit ka ani, nya naa man ay resibo, naa nay tax. So imposible nga walay tax to, right? So let's be real, guys. I have to say goodbye. Kid X Rick's Vlog Tip Show. Love you. 6:40 p.m.